mga chronic pain, yung mga sakit sa katawan, yung mga lamig, yung mga nodule natin dito, ano dapat gawin, ano bawal gawin. And hopefully, bibigyan ko kayo ng tips kung kaya gawin to ng walang gamot. Okay? So, chronic pain, yan talaga mahirap. Minsan, likod. Maraming pwedeng sumakit eh. Pwedeng likod, pwedeng shoulder, pwedeng leeg, pwedeng kasama sa sakit. Ibig sabihin, laging may masakit sa katawan mo hanggang ma-stress ka. Pwedeng arthritis ang dahilan. Pwedeng rheumatoid arthritis. Pwedeng lupus, autoimmune. Pwedeng low back pain. Okay, may tinatawag na fibromyalgia, masakit buong katawan. Pwede may injury. Pwedeng may naoperahan, tapos after ilang years, masakit pa rin doon sa inoperahan. Pwedeng may cancer, pwedeng may nerve damage o naiipit na nerve sa spinal cord. Marami yan. Pwedeng injury, arthritis, rheumatoid arthritis, endometriosis sa babae o chronic fatigue. Laging may masakit. Bukod sa medical na gamutan, ituturo natin, di ba? Ako po isang internist cardiologist. Naniniwala din ako, malaking connection sa chronic pain yung mental health. Ibig sabihin yung emotion, ugali natin, kahit yung meron pa nga mga spiritual beliefs eh. Siyempre kung anong paniniwala mo. Let's say may galit ka talaga, mainitin ang ulo mo, galit ka sa kapwa mo, mas na high blood sila, mas nagkakasakit sa puso. Meron kang inis, galit, pero hindi mo nalalabas, kinikim-kim mo. Kaya nga nagte-tension headache, nagma-migraine, nagla-lockjaw, mga chronic back pain, minsan stress yan eh. Sobra kang galit sa tao, na-stress ka kaya tumitigas. Yung mga may nervyos, may anxiety, may depression, ano yung mga sakit, yan naman laging masakit, irritable bowel syndrome, heart palpitation, ano yan, anxiety din yan, mitral valve prolapse. Meron naman yung sama ng loob o galit sa ibang tao. Minsan, may mga autoimmune na disease, yung mga psoriasis, lupus, rheumatoid arthritis. Hindi mo alam ba't minsan umaatake sila, lumalala. May time naman kalmado sila. Pero marami dito connected sa stress. Ayan, autoimmune, lupus, rheumatoid arthritis, multiple sclerosis. So kasama to sa gamutan natin mamaya. Paano mabawasan yung tamang outlook, tamang mindset para mawala yung chronic pain. Minsan kasi itong chronic pain, ang hirap talaga mawala. Diba? Laging masakit, joint stiffness, pwedeng headache, pwedeng parang nangingimay, namamanhid, iba't ibang parte ng katawan. Hindi ka na makatulog sa stress mo, hindi ka na makatrabaho, hindi ka na makafocus, bumabagsak yung katawan at tumatanda yung tao. Katulad niya, kahit anong parte pwede sumakit. Kamay, siko, likod, ito very common, leeg, stiff neck, dito sa spine, dito sa likod, carpal tunnel, frozen shoulder, pati dito, iba't ibang parts. Maraming therapy, syempre papatingin tayo sa doktor kung anong problema, ano ba issue sa spine, may bali ba, may naipit ba, pwede namang gawin yan. Pero syempre, ang pinaka-therapy natin, unang-una, pag masakit, pwedeng hot and cold therapy. Usually, hot pack muna, cold pack. Kung nabugbog, let's say, nag-jogging, uminit yung sa tuhod, sumakit ang tuhod, hot pack, cold pack muna siya. Kahit masakit ang katawan, hindi rin totally pwede nakahiga na lang na ilang araw. Kasi lalo tayong manghihina kung hihiga na lang tayo. Pag mayroon kang low back pain, isang araw lang ang higa mo, pahinga. Next day, kahit paika-ika, kailangan talaga gumalaw. Kasi pag humina yung muscle, lalo na sa mga senior, pag tumatanda, lalo tayong manghihina. Kaya gentle exercise pa rin. Tuloy-tuloy pa rin yung exercise, lakad, itong mga stretching, tuloy-tuloy pa rin. Kahit masikip na yung katawan, kahit hirap na, pipilit pa rin natin yan. Stretching, exercise, proper posture, yan lagi natin nakakalimutan. Isang problema kaya masakit ang katawan, lagi nakaupo. 6 hours, 8 hours nakaupo sa trabaho, nakakalimutan natin. Dapat tama yung posture. Pag hindi ka pa aware, pag hindi ko nakita, makukuba tayo eh.
Lalong kuba, lalong sumasakit ang likod. Isa pang problema, itong forward head. Kasi lagi nga tayo naka-computer, lagi tayo nagbabasa, nakatingin, naka-forward head tayo eh. Yan ang mga bawal gawin, nakaganyan. So, ang tip natin, chin tuck. Dalawang daliri, press sa chin, chin tuck mo siya, yan o. Para umatras yung ulo. Kasi pag yung ulo nakadiretso, relax yung leeg. Pero pag naka-forward head, mabigat yan. Pag mabigat, ayan, pag ginaganyan ko ang ulo ko, sumasakit ng likod ko. Kasi tuloy-tuloy yung muscle mula dito. Ayan, mula dito, masakit, sasakit sa likod. Konektado siya. Isang diretsong muscle lang yan. So, proper posture, rubber shoes, supportive footwear. Dapat yung kama natin, yung tulog, napakahalaga. Pag kulang sa tulog, mas masakit sa katawan. Depende sa mattress talaga. Pag sobrang tigas, masakit sa katawan. Sobrang lambot, hanapin nyo yung babagay sa inyo. Masahe, very important. Okay, lagi ko tinuturo, meron tayong mga self-massage, meron ako mga video sa self-massage, pero sa Pilipinas, yung mga bulag na nagmamassage, maayos din yun. O, hindi siya spa, iba yung spa, itong massage na therapy. Kaya lang sa massage, medyo hit and miss eh. Kailangan makahanap kayo ng magaling na at marunong na nagmamassage. Kasi pag hindi marunong, ang mangyayari, baka malakasan niya masyado. Sabi mo, wag lang hard, dapat mild lang o moderate lang. Kasi pag lakasan niya masyado, mamaya magkamali, may mabali pa, di ba? Hindi natin masabi, may ma-fracture. Baka madiin na niya masyado, masira pa yung ribs natin. So, dapat yung marunong lang. Baka masobrahan din. Tapos, bukod sa massage, usually, ini-stretch ka pa nila eh. O, hindi lahat marunong mag-stretch. Dati, pag sa probinsya, madalas nagpapamassage ako. Minsan, yung isa doon, biglang tinaas yung paa ko eh. Ginanong-ganon. Ito yung paa ko, di ba? Ginanong-ganon niya agad. Tapos, ilang oras hindi ako makalakad. Kasi nga, hindi mo pwede biglain yung paa mo na ginaganon bigla. Kahit anong bagay sa katawan, gentle lang. Yan, gentle stretch, gentle stretch. Hindi pwede yung bouncing. Ayaw natin yung bouncing, yung kamay mo ginaganon-ganon, or yung paa ginaganon, mapupunit siya eh. Hindi siya pang bounce eh. Kaya pag ginanon yung paa mo bigla, pwede mapunit yung mga muscle natin. So, ganun nga, pag hindi marunong, mai-injure. So, dapat hanap tayo ng marunong. Stress reduction, tuturo ko mamaya. Sa physical therapy yan, stretching, exercise, ultrasound, ito sa PT ito, pero magbabayad tayo sa ospital o sa therapist. Merong TENS, may tulong din yan. Massage, tulad na sinabi ko. May dry needling, para siyang acupuncture. Hot pack, cold pack. At huwag magpapataba. Bawal overweight. Pag overweight tayo, malaki ang tiyan, sasakit ang likod. Pag overweight tayo, sasakit ang tuhod, sasakit ang paa. So, dapat mas payat, mas okay nga eh. Tapos, nag-exercise pa rin pa konti-konti. Hindi pwede walang exercise. Other tips, dapat stay active. Hindi pwede higa na higa. Mamaya, yung healthy diet, tuturo ko. Good posture. Maraming tubig iinumin. Kasi kailangan mo ng water. Nasisira yung muscle mo, laging masakit eh. Di ba? Yung joints mo masakit, kailangan mo ng fluid. Di ba? Kailangan may fluid ang joints natin. Kailangan maraming tubig, 8 to 10 glasses. Sapat na tulog. Tapos, wag din naman sobrang pagod. Dapat pacing. Lakad, pahinga, exercise, pahinga. Medyo hati-hatiin yung exercise sa buong araw. Physical therapy, tuloy-tuloy lang ng mga hobbies natin. Minsan, nalilibang tayo sa ginagawa natin. Sa back pain, unti-unti dito. Ito talaga maganda sa back pain, eh, yung mga hamstring stretch, pero dahan-dahan. Habang may back pain kasi, baka mag-spasm, eh. Baka lalong lumala. Diba? Ito, maganda to. Pero pag kaya mo lang unti-unti, para bumaliktad yung spine natin. Kasi the whole day, nakakuba na tayo, ito pabaliktad. So, yung kuba ng likod natin, pag ginawa mo tong stretch na to, bumabaliktad siya. So, mas nare-relax yung mga muscle. Ito parang Arab pose or child pose. Masarap din to.
Ito, binibend yung knee, dahan-dahan lang, minsan masakit sa tagiliran, kung mataba ka, unti-unti. Knee to chest, maganda rin to, pero unti-unti, pag may back pain, baka lalo kayong masaktan. Okay? Sa massage din, dapat yung marunong nagmamasahe, kasi merong mga lamig-lamig dyan eh. Ang lamig is nodule eh. Nodule. Ibig sabihin, tumigas yung muscle. Ako may nodule ako dito malaki. May nodule ako dito sa likod, dito sa may ribs. Sa QL tawag dito, quadratus lumborum eh. So, yan yung mga lamig ko, yan yung mga injury ko dati, niluluwag-luwag lang siya, nilalambot. Pag nalambot siya, marirelax. Tapos, after 1 week, sisikip naman. Tapos, luluwag natin ulit. Yan ang mga lamig-lamig. Kailangan nilalambot siya. Okay? Pag sa doktor, bibigyan kayo ng over-the-counter medicine, yung mga mefenamic acid, tramadol, ano pa ba, yung mga ibuprofen. Pero para sa akin, ilang araw lang at hindi ko masyado nire-recommend. Unless may injury o sobrang sakit, bibigyan ka ng doktor 3 days, 1 week. Maraming side effect. Okay? Maraming side effect. Possible masira ang tiyan, magka-ulcer, pwede ma-high blood, nakaka-high blood din yung pain reliever, pwede ma-kidney disease, ma-kidney failure. So, may small chance masira ang katawan natin kakainom ng pain reliever. Kaya sa akin, mas gusto ko tong natural remedy, hot cold pack. Kung gusto nyo pain reliever, ito na lang. Pain reliever na cream. Mahal to, parang 400 pesos yan eh. May mga ketoprofen cream. Mas okay yon yung pinapahid lang. Mas less yung na-absorb sa dugo. Yung opioids, ano to, baka ma-addict tayo. Pero pag sobrang sakit na to, baka pang cancer pain na to. Yung iba pa nga, binibigyan ng antidepressant, anticonvulsant, gabapentin, pregabalin. Pero hindi ko na gano'n nire-recommend to. Kasi depende nga, punta kayo sa doktor nyo, itry nyo kung ano mas okay sa inyo. Pero kaya nga chronic pain eh, nakakainis dahil napakahirap para hindi magamot-gamot siya. Diba? Sa pagkain, iwas sa mga inflammatory foods. Pagkain nagkokos ng pamamaga, inflammation at sakit, itong mga fast food, unhealthy food, processed food, masyado matamis, junk food, processed foods. Gusto natin yung mas magaganda, luya, bawang, turmeric, gulay, pineapple, may bromelain, bawang, turmeric, ito, peppermint, oatmeal, luya. Ito yung mga magaganda. Oh. Tubig, tulad na sinabi ko, hindi dapat magpaka-dehydrate. Blueberry, mahal. Di strawberry na lang tayo, bawas inflammation. Isda, sari-saring isda, may omega-3 fatty acids. So, bawas sakit sa katawan, bawas inflammation. Yogurt, pwede sa mga may irritable bowel. Luya, for muscle pain, migraine. Ito, mahal ng cherry sa atin. Ito yung mga bawal. Maraming karne, maraming soft drinks, nakakataba. Maraming mantika, nakaka-cholesterol, nakakataba. Maraming white bread, white rice, only rice, nakakataas ng sugar, nakakataba. Delata, masyado maalat. So, bawas tayo dito. Dapat mas fit, mas healthy, mas payat, mas okay. Ito pa, sa mga chronic pain, nagkakaroon na sila ng parang nervyos. Ayan, no? Nervyos na siya. Bakit? Inis ka na sa sakit mo. Hopeless na pakiramdam mo. Parang wala nang pag-asa. Hindi ka na masaya sa buhay. Umpisa pa lang, ina-expect mo na, sana maging malakas ulit ako. Hindi na ako okay. Ang dami kong pinoproblema. Ayan, no? Hindi ka na makatrabaho, hindi ka na makalabas, nag-isolate ka na. Sinosobrahan mo yung trabaho mo o nagtatago ka na sa tao. Bakit? Kahit wala kang sakit, ine-expect mo, darating na yung sakit eh. Parang natakot ka na sakit. Nako, hindi ko na mataas ang kamay ko, sasakit na to. Nako, pag inikot ko, hindi pa nag-uumpisa, sakit na eh. Dahil sa takot mo, hindi ka na gagalaw, lalong sasakit. Pag ine-expect mo na lalala yun. Pag ine-expect mo na sasakit, sasakit yun. Pag ine-expect mo, hindi ako makakatulog, ma-stress ako, yun ang mangyayari. Kaya nga, meron nga mga spiritual principles, kahit anong sakit, cancer, chronic pain, yung mga positive thoughts, mas mabait, mas matulungin, mas forgiving,
Maganda, walang kaaway. Huwag na tayong manira ng tao. Biro mo, masakit na nga katawan mo, may kaaway ka pa sa social media, magmumurahan pa. Parang useless eh. Useless eh. Di ba? Maiksi lang ang buhay, makikipag-away. More helpful, more humble, more committed, more compassionate, mas empathetic, matulungin. Pag mas masaya tayo, maglalabas yung katawan natin ng good hormones. Yung good hormones, parang natural na gamot yun. Mas maganda pa yun. Parang natural gamot na anti-pain. Matatanggal yung... Di ba pag masaya kayo, relax kayo, hindi mo maramdaman yung sakit eh. Ayan no. Huwag makipag-away, nagdadasal lang, tumutulong sa ibang tao, respectful communication, hindi naninira ng iba, matulungin sa lahat ng tao, kahit maliit na bagay, nagpapahappy yan sa'yo. Okay? So, last slide. Ito ang parang mantra natin. May chronic pain. Ako, may pain ako dito. Mag-isang taon na eh. Nakakainis eh. So, my pain does not define me. In control tayo. I take things at my own pace. Mabait ako sa sarili ko. Marami tumutulong sa akin. Expect mo marami. I am strong and healthy. Yan, no? Naghahanap tayo ng paraan para mawala yung pain. Baka ito yung paraan. Nakikinig kayo sa akin. I deserve to be healthy and happy. Walang negative thoughts, walang kaaway, walang sinisiraan. And number 10, everyday paggising ko, stronger and healthier and happier ako everyday. Salamat po.